Another issue, another family problem. Okay, katanungan mula sa isa sa mga kapatid natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Mayroong tanong lang po ako. Kapag sinabi ng lalaki sa kanyang asawa na maghiwalay na tayo, ito po ba ay otomatikong itinuturing na talak kahit isang beses lamang ito nagsabi? Kahit isang beses lamang ito nasabi? At ilan po bang beses dapat bigkasin ng lalaki ang talak upang ito ay maging ganap na diborsyo ayon sa Sharia? Jazakallahu khairan po. Okay. So, sagutin natin. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Kapatid, sa iyong katanungan, napakahalaga ng iyong tanong sapagkat marami talagang mag-asawa ang nagkakamali sa usaping ito. Minsan ay may mga salitang nabibigkas talaga sa galit dahil sa bugso ng galit o pagtatalo na kalaunan ay nagiging sanhi ng malaking suliranin sa kanilang pagsasama, no? So kapag sinabi ng lalaki na maghiwalay na tayo, otomatiko na ba itong talak? So may mga punto na dapat nating linawin. Unang punto, hindi lahat ng salitang maghiwalay ay otomatikong talak. Sa Islamic fiqh o sa fiqh ng Islam, ang mga salitang ginagamit sa diborsyo ay nahahati sa dalawang uri. Okay? I mean, legally speaking. Una, yung tinatawag nilang sarih. Ang sarih, ito yung tahasan o malinaw na talak. Ito ang mga salitang tuwirang tumutukoy sa diborsyo, gaya ng diniborsyo na kita, ikaw ay talik, binigyan na kita ng talak, so on so forth. Kapag ginamit ang mga malinaw na salitang ito, karaniwang nagkakaroon ng bisa ang talak kahit hindi tahasang binanggit ang intensyon. Okay, sulong na yung mga words na ginamit, walang double standard meaning, ibig sabihin walang dalawang pagpapakahulugan, bagkus otomatiko ang kahulugan ay diborsyo. So kapag ganito ay karaniwang nagkakaroon ng ibisa ang talak kahit hindi tahasang binanggit ang intensyon. Pangalawang punto yung kinaya. Pangalawang tinatawag na kinaya, no? Kinaya, ito yung pahiwatig o hindi tahasang salita. Kabilang dito ang mga katagang maghiwalay na tayo, umalis ka na, wala na tayo, tapos na tayo, bumalik ka na sa pamilya mo, so on so forth. Ang mga ganitong salita ay maaaring mga hulugan ng diborsyo at maaari ring hindi. Dahil dito, tinitingnan dito ang niya or intensyon ng lalaki. Okay? Kaya naman yung mga fuqaha ay nagbigay ng paliwanag hinggil dito, kagaya ni Imam Ibn Qudamah rahimahullah sa Al-Mughni, ang mga salitang hindi tahasang talak ay hindi nagiging talak maliban kung may intensyon ng diborsyo o may malinaw na konteksto na tumutukoy rito. Syekh Ibn Uthaymeen rahimahullah ay nagsabi, kung sinabi ng lalaki ang maghiwalay na tayo at ang layunin niya ay tunay na diborsyo, ito ay matuturing na talak. Ngunit kung ang ibig lamang niyang sabihin ay tumigil muna sa pagtatalo o maglayo ng pansamantala, mag-cool down, hindi ito talak. Kaya, ano ang hatol sa katagang maghiwalay na tayo? So, ang sagot ay depende sa intensyon ng lalaki. Kung ang ibig niyang sabihin ay wakasan na ang kasal, diborsyohin ng asawa, ito ay maaaring mabilang bilang isang talak. Ngunit kung sinabi lamang ito dahil sa galit, pagkainis o bilang pagbabanta ng walang layuning magbigay ng diborsyo, hindi ito otomatikong talak. Ikalawang punto, ilang beses dapat bigkasin ang talak? Maraming tao ang nag-aakala na kailangang sabihin ng talak ng 3 beses bago ito magkaroon ng bisa. So ito ay malinaw na maling pagkaunawa. Ang katotohanan, kahit isang talak lamang ay may bisa na. Sinabi ng Allah, at-talaqu marratan, sa Surah Al-Baqarah, ang diborsyo, ang talak ay 2 ulit na maaaring balikan. Ipinapakita ng talatang ito na ang talak ay nagaganap ng paisa-isa. Okay? So, paano ito gumagana? So, mayroong procedure yan paano gumana. So, unang talak,
nagkakaroon ng talak, no? Then nagsisimula ang iddah. Maaring balikan ng asawa ng kanyang asawa sa loob ng iddah na ito. Ang tawag niya is raj'a. Ikalawang talak, may iddah muli, may karapatan pa rin magbalik sa loob ng iddah. Ikatlong talak, pagkatapos ng ikatlong talak, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd. Suratul Baqarah. Kapag muli niya itong diniborsyo sa ikatlong pagkakataon, hindi na siya magiging halal para sa kanya pagkatapos nito. Ito ang tinatawag na talaq ba'in kubra. Talaq ba'in kubra. No, paano kung sinabi ang tatlong talak sa isang usapan, sa isang upuan, sa isang pagkakataon? Talak, 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 di ba? So halimbawa, dinidiborsyo kita ng 3 beses. May pagkakaiba ng opinion ang mga ulama hinggil dito. Ang mas malakas na opinion nila, Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh Uthaymin rahimahullah, ay ito ay kabibilang bilang isang talak lamang, hindi 3. Okay? Ngunit dahil seryoso ang usaping ito, ang mga actual na kaso ay dapat idulog sa mga scholar o sharia o sa mga sharia court upang masuri ang eksaktong nangyari. So bilang buod, no, sa iyong katanungan, kapag sinabi ang maghiwalay na tayo, automatic bang talak? Ang sagot ay hindi palagi. Tinitingnan ang intensyon ng lalaki. Kung intensyon niya ang diborsyo, then maaari itong mabilang bilang isang talak. Kailangan bang ulitin ang 3 beses bago maging talak? Hindi, kahit isang swastong talak ay may bisa na. Ano ang mangyayari sa una at ikalawang talak? Maaari pang magkabalikan o magbalikan sa loob ng iddah. Kailan magiging ganap na hindi na maaring balikan? Sa ikatlong talak. Ito yung tinatawag na talak ba'in kubra. Okay? So mahalagang paalala sa mga nagtanong, ang mga usapin ng talak ng mga kapatid ay kabilang sa pinakamapanganib ng usaping pampamilya. Maraming detalye ang nakaapekto sa hatol. Eksaktong salitang ginamit, kalagayan ng pag-iisip ng lalaki, antas ng galit, oras at paraan ng pagkakabigkas, at ang tunay na intensyon. So dahil dito, kung ang tanong ay may kinalaman sa isang actual na nangyayari sa mag-asawa, hindi sapat ang pangkalahatang sagot lamang. Mas mainam na ilahad ang detalyado, ang eksaktong mga salita at pangyayari upang masuri ng tama ang hatol. Okay? So Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.